Hello ulit, our dear viewers. Sa video na ito ay papakita naman namin sa inyo yung aming pagpasyal dun sa isa sa mga popular na destination dito sa Bohol, ang Bohol Bee Farm. So ito, binisita namin yung Bohol Bee Farm on our second day of tour dito sa Bohol Island. And if you have been following our videos, yung first day namin, ang inavail namin na tour is yung papuntang Chocolate Hills. So nag-avail kami nung Bohol tour. And eto, sa second day naman na ito, yung inavail naman namin na tour is around Panglao Island lang. And since etong Bohol Bee Farm is malapit lang dun sa Alona Beach and within Panglao Island, and included na ito dito sa itinerary nung Panglao Island tour. So ito yung entrance papasok nung Bohol Bee Farm. Libre lang naman po, walang entrance fee dito, which is a good thing. Kasi unlike kasi yung mga ibang mga pasyalan dito sa Bohol, merong 100 pesos or 150 pesos na babayaran. Pero dito sa Bohol Bee Farm, madami ka nang makikita sa loob and yet libre lang. So very okay na puntahan. And ito nga, kung makikita ninyo, meron din silang mga cages na merong mga ibon. Of course, this is a farm, so expect syempre na madaming mga gardens, mga halaman, and mga alagang hayop din. And nasa pangalan niya mismo, Bohol Bee Farm. Nag-aalaga sila syempre ng mga bees dito ay nagpo-produce sila ng mga honey. Pero mamaya mababasa ninyo yung kwento nito, nakapaskil naman siya dun sa mga wall nila. Malaki itong bee farm, pero nga dahil dun sa bagyo, yung bagyong Odette, ay nasira yung kanilang mga bee colony. So hindi na sila masyadong, or wala na silang mga bees na inaalagaan dito. And yung main product na lang nila dito ay yung kanilang ice cream. Itong Bohol Bee Farm ice cream nila. And ito nga yung process nila. Ito yung part ng integrated coconut processing. Ayan. So sa farm na ito, meron din silang mga guided tours. Pwede kayong mag-avail. So itutur kanila dito sa kanilang production ng kanilang sikat na ice cream. Ayan. So dito nagsisimula. Ito yung part kung saan nga nila pinaprocess yung mga coconuts na ginagamit nilang ingredients sa pagproduce ng kanilang ice cream. And isa din tong part ng kanilang ice cream production. Ayan. So very helpful din itong ayan, so yung part na ito yung fresh flavor preparation area. Ayan, ito naman yung ice cream mixing area. As I was saying, very helpful itong farm na ito kasi it provides employment opportunities dun sa mga ibang mga tao na nagtatrabaho especially dito sa kanilang ice cream production. So livelihood generation din siya, and of course nakakatulong siya sa ekonomiya ng Bohol. Ayan. So, sa part na ito, andito nakalagay yung kwento nung Bohol Bee Farm. So basically nga nagsimula sila around 2008 or something. Naging successful yung kanilang bee farm, lumaki. Pero yun nga, dahil nga dun sa dumating na bagyo, if I'm not mistaken, ay yung bagyong Odette, nasira yung kanilang bee colonies. So lumipad sila and hindi na sila naka-recover, and nag-focus na nga lang sila dito sa kanilang ice cream production. And mamaya din makikita ninyo na meron ding restaurants dito, and meron din silang event area. So pwede ring
silang mag-cater dito ng mga events. And meron din silang shops na pwedeng mapagbilhan ng mga souvenirs. Ayan, so libutin lang natin yung ibang parte ng bee farm na ito. Ayan, ito naman yung kanilang information and reception area. So may mga tanong lang naman kayo, pwede kayong magtanong sa kanila. Ayan, ang ganda ng pagkagawa nila ng kanilang mga structures or buildings. Aesthetic yung dating. Ayan, sa part na ito, yan, may mga artwork pa silang naka-display. Maganda yung pagkaka-execute nila or pagka-design nila ng mga buildings nila. Ito yung uso sa mga or papatok sa mga generation ngayon kasi Instagrammable yung lugar. Hindi ka maubusan ng area kung saan ka magpapapicture. Check out naman natin yung part na ito. Ito may garden din sila dito. Herbal garden. So yung mga nakatanim dito ay mga herbal. Ayan, so madami silang tinatanim ng mga herbs. Ayan, yan naman may cassava. Yung part naman na ito na yung kanilang souvenir shop. So, madami naman sila mga items na binebenta. So mapapansin niyo may mga parol na naka-display because at this point nung nakuha yung video na ito, this is around November 1. Nung long weekend ito ng November and papasok na tayo ng Christmas season, kaya kung mapapansin niyo ay merong mga Christmas decorations silang binebenta. Check out lang natin yung loob ng kanilang souvenir shop. Ayan. Yan yung kanilang mga materials na ginagamit. Ayan. So mapapansin niyo ito may mga trabador na silang gumagawa ng kanilang binebentang mga souvenirs. Ito mga parol. So ito is hindi lang siya store, ano din siya, workshop na rin. So dito na rin mismo nila ginagawa yung mga product na binebenta nila. Which again is very helpful kasi nga binabibigyan ng trabaho yung mga taong nakatira sa community na ito. And in fairness, magaganda din naman yung craftsmanship nila. And may door and part pa rin to ng kanilang souvenir shop. So very aesthetic yung mga gawa nila dito. Yan yung mga decorations to. Yan, so mango. So syempre, since farm to, nagbebenta sila ng mga prutas. So 100 pesos per kilo yung ripe mango nila, mas mura compared dito sa Manila. At so madami namang iba't ibang klase ng souvenirs ang kanilang binebenta. And dito rin meron silang mga delicacies or mga pagkain din na binebenta. Which of course are syempre made in Bohol din. Mga local nila to, delicacies. Ayan. And dito mga handmade naman ng mga bags, mga art crafts.
So magaling yung kanilang pagkagawa ng mga bags nila. Very talented yung mga tao nila. And may mga, of course, hindi rin mawawala mga keychains and t-shirts. Yan. Yan sa mga keychains nila. So, ang dami. Ito, isang kwarto to ng puro souvenirs. And ito na yung main ng part ng kanilang souvenir shop. Yan. Ayan, so mga Christmas tree din. Mga pang Christmas decors. And of course, mga pagkain. So, madami kayong mabibili sa kanilang souvenir shops. Kung mahilig kayo sa pagkain, madami kayong may papamigay. And of course, honey. Meron din silang mga honey dito na pinebenta. And yan yung loob ng kanilang souvenir shop. So, kung mapabisita kayo dito and you want to have a souvenir pag uwi, pwede kayong dumaan dito and bumili. And ito naman ay isa sa kanilang display, yung traditional na paggawa ng clothing dati. Loom machine. And check out naman natin yung ibang parts ng farm. And ito, yan yung nakikita ninyo, yan yung ice cream, nila, ice cream shop. Yan. And ito naman is mga gumagawa naman ng kanilang Christmas tree. So dito naman yung kanilang production. Dito naman is bakery. Ito naman yung kanilang bakery. So makikita mo naman kung paano nila ginagawa yung mga tinapay. And obviously, mukhang namang malinis and sanitary yung kanilang paggawaan. And there you go. So from the bakery, check out naman natin yung part na ito nung bee farm na ito. So itong farm na ito, meron din silang accommodation. So pwede rin kayong magstay dito
Pwede kayo mag-book nung room. Meron din silang swimming pool. Papakita ko sa inyo mamaya. And meron din silang swimming pool. So, kompleto naman. Meron naman silang mga recreational facilities dito. And ito naman sa part na ito ay kanilang garden. So, mukhang self-sustaining itong farm na ito. Yung ingredients nila na ginagamit dun sa kanilang ice cream production and dun sa bakery ay galing din dito sa, mostly siguro galing dito sa farm nila. Yan. So ito yung kanilang nursery. Check out naman natin yung mga kung ano yung dito sa part na ito. And even dito sa mga walls nila, meron silang mga artworks. Malawak itong farm na ito. Madaming sulok-sulok eh. So isa ito sa kanilang mga accommodations kung saan pwede ka magstay. I haven't checked kung magkano yung rates nila, but if you want, you can visit their website or Facebook page para makapag-book. And mukha namang maganda yung location nila. And ito yung isa sa kanilang restaurants. Pero dito, mukhang hindi bukas itong part na ito nung bumisita kami kasi wala pang katao-tao. And I guess, ino-open lang siguro to kung merong event. And mukha namang, ayan, yung kanilang furnishing, yung pagkakaayos is very Instagrammable. Aesthetic nga. Yan, yung layout. Maayos yung pagka-layout. Yan, so I'm guessing na pwede kang mag-event dito and pwede mong ipa-reserve itong portion na ito. And dito mo pakakainin yung mga guests. Ayan. Maganda yung pagkakaayos nila sa cafe or restaurant na ito. O sa bar, may bar pa siya. And ito yung maganda sa part na ito kasi overlooking yung dagat. Ito sa part na ito, seaside view na. Sobrang chill. Okay mag-chill out dito. Especially kung mabiview mo yung sunset. And I'm guessing na sa part na ito, pwede mong makita yung sunset. Ayan, ang ganda ng view. Kita-kita mo yung dagat. Kaya masarap kumain kasi maganda na yung view and fresh air syempre. Ayan. Good thing na walang masyadong tao nung kinukunan ko itong video. Solong-solo ko lang itong lugar na ito. Ayan. Ang ganda ng view mo from here. Very relaxing and chill out lang kumain. And so ganito yung layout nila dito sa part na ito. Kaya siguro walang katao-tao nung time na ito kasi itong bar siguro na ito or restaurant is ginagamit lang for private events.
which is okay din kasi solong-solo mo yung lugar if i-book mo to exclusively. I'm not sure lang about the capacity, but mukha namang malawak. It can hold siguro more than 100. Siguro mga 1 up to 300 siguro. And ayun, check out naman natin yung ibang part pa nung bee farm na ito. Kasi mukhang madami pang lagusan and madami pang makikita. So ito yung pinanggalingan natin kanina. Ito yung sa souvenir shop. Dito sa part na ito yung mga nagtatrabaho na gumagawa ng Christmas tree, and may pathway pababa. So ito namang pathway pababa, ito yung papunta dun sa restaurant nila mismo, kung saan nandun yung madaming tao nung araw na ito. Ayan, so pababa na tayo. And dito sa part na ito, meron ding kitang-kita mo din yung dagat. Pero yung pinakita ko sa inyo kanina, mas mataas siya na part, so mas maganda yung view mo. So then more tables din. Part din siguro ito ng restaurant nila. Ayan, so madami pang mga part na pwede mong ma-explore. Ayan. Ayan, so kung mapapansin niyo, ang dami ng mga tao na kumakain dito. So ito naman ay open for the public naman ito. Kaya rin siguro walang entrance fee papasok nung bee farm na ito, kasi meron din silang restaurants na nagki-cater. Ayan, ito na nga yung wife ko and mga kasama namin, and trinay namin itong ice cream nila. Madami silang flavor na binebenta. Ayan, kung mapapansin nyo, may buko, malunggay, durian, spicy ginger, kung ano-ano lang sigurong may isipan nilang flavor, tinatry na rin nila. And masarap naman, masarap yung ice cream. Yung trinay ko is yung avocado. Ayan. So, pwede kayong mag-lunch dito. Sa part na ito, makikita mo din yung dagat. So, seaside view din. Pero in our case, hindi na kami kumain. Sa labas na lang kami kumain. Kaya nag-ice cream na lang kami. Trinay na lang namin yung kanilang ice cream. So, yan. Ganito din naman ang view dito. Makikita mo naman yung dagat. Yan, ito na. Pabalik na tayo dun sa entrance. So, ito yung may pathway din, paakyat. So,
pabalik doon. So daan naman tayo dito para ma-check out naman natin kung ano yung nandito sa side na ito. So, even the landscaping ng lugar napakaganda, maayos, and naplano talaga na pag-isipan nila. Yan, even the signages, mga directional signages nila, maganda rin yung pagkagawa nila. Yan, ito, akyat ulit tayo. Ayan, nakabalik na ulit tayo kung saan located yung souvenir shop and workshop kanina na pinasok natin. Ito yung view from the side naman. Yan si ate. So, siya sa mga gumagawa ng mga products na binebenta nila dito. Yan, ito yung comfort room naman nila. Ayan, ito yung mapa ng kanilang farm. Kung mapapansin ninyo, malawak siya. Mukhang na-maximize nila yung paggamit nila nung farm nila mismo, yung lupa nila. And ang maganda, hindi nila siniksik ng mga structures yung farm. Madami pa ring open spaces. Yan yung location ng Bolby Farm relative to the Panglao and Bohol Island. So, itong farm na ito, nasa Panglao Island siya. Yan yung mapa. And ito na yung pinanggalingan natin kanina. So, umikot lang tayo. Inikot lang natin. And ito din yung daan palabas. So, madami nang dumarating papasok, and I'm guessing sila ay magla-lunch dito sa Bohol Bee Farm. Ayan si Kuya, siya yung aming driver sa araw na ito. So kukunin na lang niya yung sasakyan para malamig na pagpasok natin. And ito yung may swimming pool dito. Although nakasarado for maintenance nga lang. Kaya ang maganda dito is kompleto na. May swimming pool na, and of course may mga garden na kung gusto mong magre-relax. I'm not sure lang kung pwedeng may way na maligo ka sa dagat, pero mukhang cliff kasi yung walang beach sa resort na ito. Mukhang cliff yung meron, kaya hindi siguro advisable na lumangoy kasi may delikado. Baka masugatan ka lang kung tumama ka dun sa mga bato. There you go. Nandito na tayo sa exit. Pero habang pa-exit kami, napansin ko na may bukas yung daan dito sa part na ito. May access papunta din sa swimming pool and bukas siya.
So might as well check out the swimming pool. So puntahan lang natin itong swimming pool para makita ninyo kung ano yung itsura niya. Ayan. So maganda rin ito. Ito yung parang reception area or waiting area mo sa pool. So pwede ka rin mag-relax dito. Kumain or uminom. Yan yung swimming pool nila. Ganyan yung itsura. Mukhang maliit lang siya, pero if ano lang, kung trip mo lang namang lumublob and mag-relax, pwede na siya. Alright, so hanggang dito muna itong video na ito. Madami pa kaming i-upload na videos namin sa aming pamamasyal sa Bohol. So, kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating channel, i-hit nyo lang yung subscribe button para updated kayo lagi every time na meron kaming i-upload na video. And of course, kung gusto nyo ding automatic kayo na notified, i-hit nyo din yung notification bell. There you go. So thank you very much for watching this video.